Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about cash, team stewardship, and financial freedom. And our scripture is all about Acts chapter 20 verse 34 to 35. NI version. These verses highlight Paul's example of hard work to meet his need and those of his companions, emphasizing the blessing of giving rather than receiving. ASND version, ipinakita ni Pablo ang halaga ng pagsisikap upang matustusan ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasama at itinatampok ang pagpapala ng pagbibigay kaysa sa pagtanggap. So, tungkol saan nga ba 'tong verse na ito? So, yung verse na ito is tumutukoy sa kahalagahan ng kasipagan at pagiging handa upang suportahan ang sarili at ang iba. So, ipinapakita nito na ang tunay na pagpapala ay nasa pagbibigay sa halip na sa pagtanggap. So, nagbibigay din ito sa isang buhay na may malasakit at pagtutulungan alinsunod sa mga salita ng Panginoong Jesus. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is financial freedom honors the Lord. So, ang tunay na kalayaan sa financial or pinansyal ay nagbibigay ng karangalan sa Diyos. So, ito ay nangangahulugan ng pamumuhay na hindi nababalisa sa mga utang o kawalan ng pondo. At ito ay nagpapakita ng pagiging mabuting katiwala ng mga pagpapala ng Diyos. Second, financial freedom requires hard work. So, ang kalayaang pinansyal ay hindi dumarating ng walang pagtatrabaho. So, ito ay resulta ng disiplina, patitiyagang pag-iipon, at maingat na pamamahala ng yaman. So, na lahat ay nag-aambag upang mabawasan ang mga pasaning pinansyal. So, last teaching is financial freedom is a greater blessing. So, ang kalayaang pinansyal ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng sapat na pera, kundi ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng kakayahang magbigay, tumulong sa iba, at mag-ambag sa gawain ng Diyos ng walang alinlangan. So, sa ganitong paraan ay ito ay isang mas malaking pagpapala. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is honor the Lord by pursuing financial freedom. So, ipagpatuloy ang paglalakbay tungo sa kalayaang pinansyal bilang isang paraan ng pagpapakita ng respeto at karangalan sa Diyos. So, ang ating kasipagan at pagtitipid ay dapat magtulak sa atin patungo sa isang mas maluwag at masayang buhay na nagpapakita ng tiwala sa Kanya. So, second is work hard together to achieve financial freedom. So, bilang isang komunidad o pamilya, ang pagtutulungan at pagsusumikap ng sama-sama ay mahalaga upang makamit ang kalayaang pinansyal. Ibinahagi ang mga aral, suporta at disiplina upang makamit ang pangmatagalang kasiguraduhan. So, last application is aim for the blessing life by attaining financial freedom. So, ang pagkamit ng kalayaang pinansyal ay hindi lamang isang layunin, kundi ito ay isang daan upang mabuhay ng mahigit na kaligayahan at kapayapaan. Sa pagkakaroon kasi nito is nagiging bukas ang ating mga kamay at puso sa pagpapala ng iba at ito ang tunay na layunin ng Diyos para sa atin. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. So, our discussion is all about what is God telling you to change in order to attain financial freedom. So, para sa akin, maaaring tinatawag tayo ng Diyos upang maging mas maingat sa ating mga desisyon sa pinansyal. Kumbaga kasi ako talaga, kapag kakaroon ako ng pera is, waldas lang ako ng waldas, hindi ko iniisip kung kakailanganin ko ba to sa susunod or hindi. So, natuto ako na dapat mas maingat tayo sa mga desisyon, lalo sa financial. Dapat maglaon din tayo ng oras sa pag-aaral ng tamang pamamahala sa mga pera natin o pera ng Diyos kasi or kaya mas mabuti na lang itulong natin sa iba or tumulong tayo sa iba kasi sa anumang ito is mahalaga na sundin ang
kanyang gabay tungo sa mas maayos at mapayapang pamumuhay.